Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. At sa araw na iyon, pork cutlet ang inihain. Sabi ng lalaki na gusto niya ito at humiling ng isang plato. Hindi nagtagal, ang pork loin ribs ay handa na. Nagulat ang lalaki dahil napakakapal ng karne. Dinip niya ito sa sarsa at nang subukan ang isang kagat, natagpuan niyang napakasarap nito. Hindi niya inasahan na magiging napaka-juicy, kaya tinanong niya kung magkano ang halaga ng putahe. Sabi ni Cholo na $10 lang ito, at hindi makapaniwala ang lalaki dahil sa kalidad nito, dapat ay hindi bababa sa $20. Sabi ni Bida na huwag mag-alala, sa kanyang restaurant ay $10 lang ang halaga. Naiintindihan ng lalaki kaya hindi na niya tinanggihan at nagsimulang kumain ng walang tigil. Hindi nagtagal, humiling siya ng isa pang plato at ipinaliwanag na siya ay isang malaking kumakain at talagang gustong makilala ang tinatawag na Diyos ng pagkain na pinupuri ng lahat. Nahihiya si Manho na tawaging Diyos ng pagkain dahil sa dami ng kinakain at walang sawang gana, kaya humiling din siya ng isa pang plato. Napagtanto ni Bida ang sitwasyon, haharapin niya ang dalawang kakaibang tao pagdating sa pagkain, kaya alam niyang magiging abala siya buong araw. Lumipas ang oras at patuloy na kumakain si Jung Chong ng mabilis tulad ni Manho. May isip lang ni Bida na parehong nasa ika-12 plato na sila. Matapos subukan ng kaunti pa, umamin si Manho ng pagkatalo dahil hindi na siya makakain. Samantala, nagdiwang si Jung Chong dahil nanalo siya. Sabi ng awakened na lalaki na ayon sa patakaran sa merkado, siya ang magbabayad sa pagkain dahil natalo. Nagpasalamat ang kanyang kalaban at umalis, umaasang makipagkumpetensya muli sa lalong madaling panahon. Nang masaksihan ito, napansin ni Cholo na nakakagulat na may mas mahusay pa sa Diyos ng pagkain pagdating sa pagkain. Sabi ng lalaki na totoo ito at humiling na kumain ng isa pang pritong ribs. Nagulat si Cholo dahil sa kanyang obserbasyon, ang lalaki ay kumakain higit pa sa limitasyon ng isang karaniwang tao, at ang kanyang kakayahan na kumain ng marami ay napakalayo sa normal. Sabi ni Manho, sa susunod na hamon, tiyak niyang magwawagi. Isang linggo pagkatapos, naganap muli ang hamon, at muli niyang inamin ang pagkatalo. Nagdiwang si Jung Chong dahil nakakain siya ng maayos at ipinaliwanag na simula sa susunod na araw, sasali siya sa pagpapalawak ng lungsod sa hindi tinitirhang lugar at malamang ay hindi siya makakakumpetensya sa loob ng susunod na 2 buwan. Sabi ni Manho na mag-ingat siya dahil delikado ito, kung hindi tinitirhan ang lugar, nangangahulugan itong may mga pinto at pagsakop ng mga halimaw. Sabi ni Jung Chong na ayos lang ito dahil dadalhin ang bilang ng mga awakened, at ito na ang huling trabaho niya sa konstruksyon. Ipinahayag din niya na nag-ipon siya ng pera upang magbukas ng isang ramen shop. Sabi ng Bida na mukhang gutom pa rin ang kanyang customer at nagmumungkahi na gumawa ng isa pang ramen bilang espesyal na serbisyo. Bukod pa rito, iniisip niya na kailangan rin niyang bigyan ng ramen si Kulay dahil kailangan niyang kumain dahil sa kanyang kakayahan, kaya magluluto siya ng marami. Hindi nagtagal, lumabas siya dala ang mga pinggan ng ramen. Nagulat si Jung Chong sa hitsura ng pagkain at agad na nagsimulang kumain, sabay sigaw na masarap ito. Natutuwa ang Bida, ngunit sabi niya, ramen lang naman ito. Sabi ni Jung Chong na kamangha-mangha ang lasa at ipinaliwanag na lumaki siya bilang ulilang bata at umalis sa bahay noong 15 taong gulang upang magtrabaho sa konstruksyon. Dahil wala siyang pera, tuwing may masarap na pagkain, nasanay siyang sunod-sunod na lunukan ang pagkain. Dahil hindi niya alam kung kailan siya makakakain muli, kahit papana ang tiyan, patuloy pa rin siyang kumakain. Sa ganoong paraan, kapag busog na siya, kayang tiisin ang lamig. Sabi rin niya na, maliban kung may nangyari, lahat ng pagkain niya ay ramen dahil ito ang pinakamura,
At sa kalaunan, nagsawa siya rito. Ngunit dahil sa palagiang pagkain nito, nasanay siya at natutunan niyang mahalin ang pagkaing dati niyang kinaiinisan, kaya nagtanong kung hindi ba ito kakaiba. Sabi ng bida, hindi naman. Tumawa siya ng malakas at nagpasalamat. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pangarap niya ay magbukas ng ramen shop at sa Market Street. Gagawin niya ang kanyang sariling kwento dahil maghahain siya ng napakalaking bahagi ng noodles at isang mangkok lang ay sapat na para mapuno ang isang tao sa sobrang pagkain. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kyo, tinatawag siya at humihiling na kumuha ng itlog. Yumuko siya at nagpasalamat, sabi niyang magiging mahusay kung 2 pinakuloang itlog ang mayroon. Ngunit sinabi niya na hindi. At itinuro na isa sa mga itlog ay para sa Diyos ng pagkain. Nagulat siya nang makita iyon at natawa si Jung Chong ng malakas dahil talagang mabait ang maliit na babae at sinabi na magtatagpo silang muli sa lalong madaling panahon. Sabi ni Manho na ayos lang iyon. Samantala, habang pinagmamasdan ito ng bida, napag-isip-isip niya na sa ilang kadahilanan, nararamdaman niyang may pag-aalala siya, kahit alam niyang delikado ang hindi tinitirhang lugar. May isyu rin tungkol sa pagsasama-sama ng mga awakened, at sila ang hahawak sa pangunahing gawain. Ang proyekto ng pagpapalawak ng lungsod ay patuloy na pinamumunuan ng association, at kapag pumapasok sila sa hindi tinitirhang lugar, nagtayo sila ng mga pader at estruktura. Ganito nagpapatuloy ang sangkatauhan sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo upang muling makuha ang kabihasnan ng nakaraan. Samantala, sa dimensyon ng Minotaur, naglilinis siya ng damo hanggang sa maramdaman niya ang isang kakilakilabot na aura at nag-alala sa kung ano ito. Lumapit rin si Sopren, na nanginginig at pawis, at sinabi na sa sandaling iyon ay naramdaman niya muli ang kakilakilabot na aura. Iniisip niya na kamakailan ay palagi niyang nararamdaman ang aura ng demonic realm at ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo ay lumalakas. Naiintindihan niya na mabilis niyang naramdaman ito, ngunit sapat na iyon para ma-sense. At sa loob ng aura, tiyak na naruroon ang enerhiya ng Demon King. Sa kaalaman nito, alam niya na kung babalik ang Demon King, hindi niya maitatanggi ang Absolute Order, at maaaring kailanganin nilang muling makipaglaban. Hindi nagtagal, patuloy na bumabalik si Manho sa restaurant dahil 3 linggo na ang nakalipas mula sa proyekto ng pagpapalawak ng lungsod. Iniisip ni Chulo na siguro lumalabas siya ng matagal at saka lang umalis, at malamang na nakakaramdam siya ng kalungkutan sa kawalan ni Jung Chong. Bukod pa rito, napansin niya na sa ilang kadahilanan, tahimik ang mundo at kahit pagkatapos ng pag-atake ng mga dayuhan, nagpatuloy ang mga araw ng kapayapaan. Minsan, nagkakaroon ng protesta ang Anti-Awakened Association sa harap ng merkado, ngunit malamang ay hindi ito malaking problema. Sabi ni Manho na medyo nag-aalala siya para kay Yong Chong, at sumagot ang bida na malamang ay ayos lang siya. Sa sandaling iyon, inanunsyo sa radyo na lumipas na ang mainit na hangin at dumating na ang malamig na simoy. Isang gabi nakaakit-akit dahil sa kanyang katahimikan, at sinasabi rin na magsisimula na ang unang kanta. Napag-isip-isip ang bida tungkol sa isang tao na nag-iisip ng iba sa gabing iyon, at bagamat tila kakaiba na tawagin silang mga tao, maraming bagay ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mga dating kasama at koneksyon mula sa Spanish continent, ang mga immortal na nakita niya sa Eastern continent, at ang mga larangan ng digmaan noon, pati na rin ang mga pagkakaibigan at samahan, at ang mga alamat na dragon. At ang taong labis niyang hinahangaan ay si Aramir Lantero. Biglang may alerto sa relo ni Manho, at tumayo siya na tumatakbo. Sinasabi na kailangan niyang magmadali at iiwan ang pera pagkatapos. Nakakatuwang isipin ng bida kung ano kaya ang nangyayari. Kasabay nito, inanunsyo ng radyo ang pinakabagong balita na may malaking gate na lumitaw sa uninhabited zone, at nagsimulang maglabas ng mga halimaw ang gate nang ito ay lumitaw, at ginagawa ng association ang lahat ng posibleng hakbang. Iniisip niya kung ito ba ay isang napakalaking gate. Hindi pa niya natatapos isipin iyon nang maramdaman niya ang matinding aura ng demonic realm.
Agad niyang pinatumba ang radyo at tumakbo ng buong bilis palabas. Kasabay nito, sa dimensyon ng Minotaur, nanginginig ang lahat maliban kay Sphere. Samantala, si Mino ay nanginginig dahil sa aura nakakarampot lang niyang naramdaman. Bukod pa rito, may boses na malinaw na nagsasabi na kung mag-aalinlangan ang lahat sa pagtugon, mamamatay sila kaagad. Ito ay si Chulo na may nakamamanghang aura, nais malaman kung ang kapangyarihang naramdaman niya ay galing sa Demon King. Samantala, sa paligid ng deserted area, tumatakbo si Gabi ng buong bilis hanggang sa marating ang itinakdang lokasyon at napagtanto na mas malaki ang gate kaysa sa huling nakita niya. Napagtanto rin niya na kahit tumakbo sa tuwid na linya, bumalik siya sa simula, at naniniwala siyang sanhi nito ay ang purple fog sa lugar. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na pag-uga at nagsimulang magbukas ang portal gate, naglalabas ng sobrang siksik na aura na nakakaakit sa kanya dahil ang ilaw na nagmumula rito ay kulay purple. Biglang may lumitaw na humihingi ng tulong. Ito ay si Jung Chong na sumisigaw na may mga nasugatan. Lumapit siya at hiniling na ibigay kung sino ang daladala niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking dinosaur ang lumitaw at natamba ang glutton sa takot. Hinihiling ni Gabi na tumakbo siya ng mahinahon patungo sa direksyon kung saan naroon ang team. Ngunit nang tumingin siya sa gilid, napagtanto niyang sila ay ganap ng napapaligiran ng mas maraming halimaw. Nang suriin niya, sinabi niyang may 6 na Tyrannosaurus Rex, napakabilis at malupit. Inihanda niya ang sarili, sinisikap na huwag mapanik, at lamusong sa labanan, umaasang gagamitin ni Jung Chong ang pagkakataon para ilabas ang nasugatang sibilyan. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang makapangyarihang kislap ng liwanag at tuluyang pinuksa lahat ng mga dinosaur sa kanyang harapan. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang silhouette ng isang tao, ngunit bago pa man makagawa ng kahit ano, bigla nang nawala ang lahat. Tinanong ni Jung Chong kung ano ang nangyari dahil biglang may liwanag at lahat ay nawala. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng boss-level monsters ay naging abo agad at ito ay parehong phenomenon tulad ng sekreto na kapangyarihan na naiulat ng Lancer. Sa sandaling iyon, napansin niya ang kakaibang amoy at nabahala dahil tila may nakalalasong gas. Samantala, sa demonic realm, lahat ng demonyo ay naka-standby, pati na ang Demon King. Naalala niya na pagkatapos na mawala ang 4 na lords na namuno sa demonic realm patungo sa Spanish continent, sa ilang kadahilanan ay lahat sila ay eksklusibong naipatawag sa Earth, at siya mismo na nahulog noon ay nawala ng karamihan sa kanyang kapangyarihan. Alam niya na mabilis kumalat ang tsismis na ito at nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga nag-aagawan sa posisyon ng susunod na Demon King. Ngunit ang pinakamalaking problema ay ang lalaking tumatakbo patungo sa kanila. Naalala niya ang 10 taon na nakalipas nang may isang monstrous human na lumitaw at nilinis ang gitnang bahagi ng demonic realm. Napagtanto rin niya na tila ang mga tao ay naging sapat na ang lakas para makapasok sa dimensyong iyon. Iniisip niya na lahat ng ito ay dahil sumuko ng masyadong maaga ang 3 lords, bukod pa sa pagkawala ni Sovereign, at sa kanyang kasalukuyang kalagayan, wala siyang paraan para manalo, kaya lahat ng sisi ay ibinabato niya sa bida. Sa sandaling iyon, isang gate ang bumukas sa likod niya at napagtanto niyang katulad ito ng pinilit na pagpapatawag patungo sa Spanish continent. Nagpasya siyang sa pagkakataong ito ay hindi na mauulit ang parehong pagkakamaling nagawa niya noon at sabik na siyang makaharap ang kanyang mga kalaban. Determinado, sinabi niya na naibalik na niya ang kanyang lakas at siya na ang mamamayani. Samantala, ang mga tao ay tumatakbo ng desperado sa harap ng gate, at isa sa kanila, nang tumingin sa gilid, ay nakita ang makapangyarihang Demon King na tumatawid sa portal. Natamba sa lupa ang sundalo sa pang-inig at tinanong kung ano ba ang nasa harap niya. Ipinakilala ni Econes ang sarili bilang ika-14 na Demon King at tinanong kung ano ang pangalan ng mundong ito. Sinubukan ng lalaki na sumagot ngunit sa panginginig ay halos hindi makasabi ng kahit ano. Ngunit sapat na ito para mapagtanto ng Demon King na hindi ito ang wika ng Spanish continent,
At may maasim na ngiti, ginamit niya ang kanyang magic authority of subjugation. Habang ginagamit ang kapangyarihang ito, napagtanto niya na kahit may na-detect siya, wala itong kabuluhan at nagtataka kung wala na bang makapangyarihang demonyo sa mundo. Ngunit di naglaon, natagpuan niya si Sovereign at hindi niya inakala na napunta rin siya sa mundong iyon. Naging interesado siya at nagpa siya na ay teleport papunta sa kinaroroonan ng kanyang lingkod. Ngunit naramdaman niyang may paparating. Ito ay ang bida na sumusulong ng buong bilis, gaya ng kanyang hinala na lumitaw na ang Demon King. Sumigaw si Echanes sa desperasyon, nais malaman kung bakit ang lalaking natalo siya noon ay naruroon. Lumipad ang atake ng bida pero hindi tinamaan ang target dahil na-activate na ng Demon King ang teleportation, at agad na naisip ng bida kung saan napunta ang demon. Kasabay nito, sa labirinto ng Minotaur, napahinga si Minos ng bahagya matapos magtrabaho ng husto, hanggang sa lumitaw sa tabi nila ang teleport at nagpakita ang Demon King. Agad na lumuhad ang dalawa, bumabati sa Demon King na matagal na nilang hindi nakita. Gayunpaman, tumakbo si Echanes ng desperado patungo kay Sovereign, nagbabala na may napakasamang balita dahil naruroon si Cholo sa mundong iyon at nakita niya ito sa kanyang sariling mga mata. Bukod dito, ang kanyang pinakamalaking kawalan ng pag-asa ay ang katotohanan na hindi siya tumanda kahit kaunti. Sumagot si Sovereign na alam na niya ito at na sumusunod din sa kanya ang mga dragon. Ang impormasyong ito ang lalong nagpapaligalig sa Demon King dahil hindi niya inakala na isang araw ay susunod sa tao ang mga dragon. Nagtanong ang dalawa kung hindi ba magiging kawili-wili kung sa wakas ay susunod siya. Tinanong niya kung ito ba'y isang panaginip at, galit na galit, sinabi na siya ang ika-14 na Demon King at tiniyak na hindi siya kailanman susunod sa isang ordinaryong tao. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, tumanggap siya ng isang buong suntok sa mukha na nagpadurog sa kanya sa pader. Iniutos ng bida kay Sovereign na kunin ang katawan at agad siyang sumunod ng hindi nag-iisip. Pagkatapos, napansin ni Cholo at nagbabala na noong nakaraan, sinabi niya na itigil na ang mga digmaan sa Demon Realm at tila nawala na ng posisyon ang Demon King. Ipinahayag ng Demon King na ang kanyang pangalan ay HNS Carter Rohan Aka at siya ang ika-14 na Demon King. Ngunit bago niya matapos sabihin lahat, tumanggap ulit siya ng suntok sa mukha. Dagdag pa, malinaw na ipinahayag ng bida na kung banggitin niya muli ang kanyang pangalan, siya ay tuluyang susupilan, at iniutos na pumili ng bagong maikling pangalan, alinman sa Echo o Rohan. Pagkatapos nito, sa association, nakumpirma na ang dambuhalang portal na lumitaw sa uninhabited zone ay nagresulta sa 87 na sugatan ngunit walang namatay. Muling lumitaw ang secret power at nalutas ang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Hindi natukoy ang pinagmulan ng kapangyarihan, ngunit ang mga boss-class monsters ng rank 1 at 2 ay napatay sa isang suntok lamang. Nakumpirma rin na hindi sa magic, kundi sa purong lakas ng katawan sila natalo. Si Gabi, nang makita ang ulat na ito, ay nagtataka kung kaalyado o kaaway ang gumawa nito at ang nais lamang niya ay matuklasan ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Samantala, sa restaurant, naglalaro si Q ng kanyang plush dinosaur at tinawag niya si Echo para maglaro rin, dahil iyon na ang bagong pangalan nito ayon sa utos ng bida. Hindi niya ito nagustuhan ng todo. Ngunit naramdaman niya ang nakakatakot na aura mula kay Khan at napagtanto na tiyak na mga dragon ang dalawa. Bukod pa rito, alam niyang wala siyang magagawa dahil sa kakayahang prisoner of the restrictive ban, hindi magagamit ng katawan ang lakas, at kahit ang kapangyarihan niya ay nakasil, na nagbago sa kanya bilang isang bata, na lalong nagpapaligalig sa kanya. Hindi makapaniwala na muling nasakop ng bida ang buong mundo, kaya tinawag niya ito para maglaro, at nakita niya ang ekspresyon nito, nagpasya siyang sumama dahil hindi niya akalain na ang mga dragon ay kasing cute pala. Lumapit si Khan sa bida at nagtanong kung talagang Demon King ang batang ito at kung hindi ba delikado. Sumagot si Cholo na sa loob ng 10 taon, magiging maayos ang lahat, kaya walang dapat ipag-alala.
Medyo nag-aalala pa rin ang dragon, ngunit ipinaliwanag ng bida na ang nasa ulo ng Demon King ay ang Prisoner's Restraining Ban, at kahit kaunti lang ang ideya niyang pumatay, magdudulot ito ng matinding sakit na hindi siya makagalaw. Sinabi niya ito, ngunit alam na kung buo pa ang kapangyarihan ng Demon King, kayang niyang sirain ang ban. Ngunit dahil nawala na ang kapangyarihan niya, imposibleng gumalaw. Ito ay isang relikya na kayang pigilan kahit isang class 3 master. Tinanong ni Kan kung gaano kalakas ang Demon King, at sinabi ni Cholo na kasalukuyan siyang nasa parehong antas tulad ni Kan. Natuwa ang dragon sa balitang iyon dahil maaari niyang supulan ang demon. Ngunit sinabi ni Cholo na oras na para buksan ang shop at tinawag si Echo para hugasan ang pinggan. Labis itong nagalit dahil siya ang Demon King at tumatanggap ng utos. Dahil sa galit na iyon, umaktibo ang ban sa kanyang ulo, at nagugulong siya sa sahig sa sakit. Sa sandaling iyon, may dumating sa shop. Si Gabi ang bumati kay Kan at nagtanong kung maaari siyang mag-order ng salad. Nahihiya si Kan kaya agad siyang tumakbo upang pagsilbihan siya. Napagtanto ni Echo na isa itong independenteng elf, at hindi makapaniwala na hindi ito ang Spanish continent. At bilang dagdag pang problema, mayroon na ring dragon at elf ang bida sa kanyang kontrol. Tumingin si Chilho sa kanya sandali, at pagkatapos ay dinala ang salad kay Gabi. Ngunit pagdating niya sa counter, napansin niyang nakatutulag na ito, kaya inisip niya na tiyak na sobrang pagod siya. Lumipas ang hapon, at sa ospital, nagbabasa si Jung Chong ng dyaryo dahil nabanggit siya sa balita bilang tumulong sa mga tao. Sa sandaling iyon, dumating si Manho para bisitahin siya at tinanong kung maayos na ang pakiramdam niya. Sumagot siya ng oo dahil mayroon siyang mahusay na tao na nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos, dumating si Mijan, na tumatawag sa kanyang ama, at hindi makapaniwala ang glutton na ang batang babae ay anak pala ng kaibigan niya. Nagulat ang bata at sinabi na nakita niya itong pumapasok sa ospital, at nagtanong kung kilala ba nila ang isa't isa. Tumawa ng malakas si Jung Chong at sinabi na oo, at tulad ng sabi ng kaibigan niya, napakaganda ng anak niya, sa katunayan, ang pinakamagandang taong nakita niya sa buong buhay niya. Labis na nahihiya ang bata at sinabi na aalis na siya dahil huminto lamang siya upang bumati. Samantala, ginamit ng glutton ang pagkakataon at sinabi na dahil sa kaibigan niya, makakapagpatuloy siyang mabuhay dahil napaka hindi tiyak ng buhay. Tinanong siya ni Manho kung ano ang ibig sabihin nito, at sumagot si Jung Chong na ang buhay ng tao ay parang laban para mabuhay, at noong panahon na iyon iniwan siya ng lahat, ngunit ngayon ay nakakatanggap siya ng donasyon at artikulo sa dyaryo, at nakamit niya ang mas marami kaysa sa buong buhay niya. Dagdag pa rito, ipinaliwanag niya na hindi lang niya iniligtas ang mga tao, kundi pati ilang awakened, kabilang ang isang babaeng awakened na lumaban sa malalaking halimaw, na ang pangalan ay Shadowcat. Sinabi rin niya na may isa pang awakened na lumitaw at tuluyang winasak ang mga halimaw sa isang bagsak na atake, na sa isang iglap, namatay lahat. Nag-isip si Manho, hinawakan ang kamay ng kaibigan niya, at nagpasalamat sa kanyang pag-survive. Tumawa si Jung Chong at nagpasalamat din. Samantala, sa restaurant, nagising na rin si Gabi, at tinanong siya ng bida kung nakatulog siya ng maayos. Humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi niya na huwag mag-alala dahil may mga pagkakataon na natutulog ang ilang tao, at palaging malugod ang pagtanggap sa mga bisita. Tumawa siya at nakita ang mangkok ng salad. Nang tikman niya ito, napansin niyang may kakaiba at sinabi niya na ginamit ang isang espesyal na sangkap na makakatulong sa pagpapagaling ng pagod. Nagpasalamat siya, at tinawag ni Kan ang bida, binabalaan siya na tapos na siya sa pagprito. Lumingon siya upang suriin kung maayos ang prito at pinamungkahi kay Gabi na amuyin ang kakaibang aroma nito. Napagtanto niya na iyon ang amoy na naramdaman niya nang siya ay napalilibutan ng mga Tyrannosaurus Rex. Tumayo siya sa pagkagulat, at tinanong siya ng bida kung may problema. Hindi niya alam ang sasabihin, kaya sumagot lang siya ng, wala, at umupo muli.
iniisip na baka wala naman talagang nangyari dahil pagod siya mula sa lingguhang mga pagpupulong. Kinabukasan, lahat sa restaurant ay natutulog hanggang sa magising si Echo, na naisip na maliwanag ang lugar. Samantala, sa demonic realm, lagi itong kulay purple. Nang lumingon siya, nagalit siya dahil si Khan ay natutulog ng payapa, kahit na nasa harap siya ng 14th Demon King. Ngunit alam niya na kailangan niyang kumilos ng maayos, kung hindi ay saktan siya ni Cholo. Lumabas siya ng kwarto at nagsimulang maghugas ng pinggan. Dumating din si Q, binuksan ang pinto ng banyo at humingi ng tubig. Nagkatinginan sila, at tinanong niya kung gusto ba niya ng tubig. Naiinis siya dahil ang isang nakabababa sa kanya ay nakikipag-usap ng di formal. Ngunit si Q, sobrang antok, ay bumagsak na lang sa sahig at natulog. Hindi makapaniwala si Echo na matutulog siya sa gitna ng bahay. Ngunit naisip niya na kailangan niyang kumilos ng maayos at sumunod sa mga patakaran ng bahay, dahil malinaw sa kanya ng bida na siya ang dapat gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Paghuhugas ng pinggan, pagbati sa mga dumadating na customer, hindi paggamit ng lakas laban sa tao, at higit sa lahat, pakikipag-usap ng magalang. Tinitiyak niya sa sarili na kung lalabag siya sa mga patakarang ito, magiging bangungot ang kanyang buhay. Natakot siya sa pag-iisip ng lahat ng ito, at pagkatapos ay pinulot si Cola, na nagulat siya sa mapagmahal at nakakaaliw na amoy na nagmumula sa baby dragon. Napapansin din niya ang amoy ng mga bulaklak at iba pang bagay na wala sa demonic realm, at naisip niya na talagang kakaiba ang lugar na iyon. Habang lumilipas ang araw, lalong nagiging hindi kontento ang Demon King, iniisip na napakasimple ng buhay ng bida. Una, paggising niya, nagmamasahe siya sa kanyang mga mata at nagpunta upang manigarilyo. Bukod pa rito, natutunan niya na masama sa kalusugan ang paninigarilyo, at dahil dito, nais niyang manigarilyo ng marami hanggang mamatay. Dahil sa mga negatibong iniisip na ito, nakararamdam siya ng sobrang sakit mula sa sinturon sa kanyang ulo. Pagkatapos noon, sinundan niya ang routine ng bida, matapos manigarilyo, bumalik siya sa diner, naglinis, at nagbasa ng dyaryo. Kalaunan, pumunta siya sa palengke para bumili ng sangkap at sa huli ay pumasok sa kusina para maghanda ng pagkain. Natutunaw ang kanyang bibig, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa gutom dahil kahit masarap ang amoy, hindi ibig sabihin gusto niyang kumain. Kalaunan, nagsimulang dumating ang iba pang mga customer, bawat isa may dalang iba't ibang alalahanin. Alam ng Demon King na mga ordinaryong tao lamang sila at sa gabi, nawawala sila. At kapag nawala na, iinom siya kasama ang Dragon Boy. Naisip niya na ito ay isang ganap na ibang mundo kaysa sa demonic realm, dahil napakakalma at mapayapa kumpara sa kung saan siya lumaki. Tinuturing niya ang katahimikan, kaligtasan, at kaginhawaan bilang mahihinang damdamin. Samantala, sa ibang lugar, isang mamamayan ang sumisigaw kay Choi, nagtatanong kung ano ang ginagawa ng mga awakened dahil ganap na nasira ang kanilang mga bahay. Sinubukan niyang ipaliwanag na napakalawak ng nasirang lugar at kakaunti lang ang awakened, at ginagawa nila ang kanilang makakaya upang malutas agad ang sitwasyon. Patuloy na nakikipagtalo ang lalaki sa kanya, at dito niya napag-isipan ang kanyang ginagawa. Minsan ay hinahawakan siya at pati nabubugbog. At malinaw na pwede niyang i-report sa association at humingi ng aksyon, ngunit ginawa na niya ang kanyang makakaya upang tumulong. Gayunpaman, paminsan-minsan ay nakakaramdam siya ng kawalan, at lahat ng mahahalagang bagay ay hinahandle ng mga awakened. Kaya hindi niya alam kung mamamatay ba siya sa ganitong paraan, nagtatrabaho ng sobra-sobra nang walang nakapapansin sa kanya. At kahit mawala siya balang araw, ituturing na lang siya ng mga tao na parang aso na palaging dumadating araw-araw. Sa dami ng kanyang iniisip, napagpasyahan niya na ayaw na niyang magtrabaho. Pagdating ng gabi, tuwang-tuwa siya dahil hindi siya nagtatrabaho at masayang tumakbo papunta sa restaurant.
Paglapit niya, sinabi niya sa bida na ginamit niya ang kanyang bakasyon sa unang pagkakataon sa kanyang buong propesyonal na buhay. At para magdiwang, gusto niyang uminom sa restaurant, kaya tinanong niya kung pwede siyang pumasok. Pumayag si Chulo, ngunit tinanong ni Echo kung hindi pa ba sila naglilinis para magsara. Tinanong ni Choi kung seryoso siya, at nagtanong ang Demon King kung bakit siya nakatingin dahil bastos iyon. Nagpaumanhin ang bida at sinabi na dumadaan lang sa puberty ang bata at kahit ituturo niya ito ng leksyon. Hihingi pa rin siya ng permiso na pumasok sa restaurant. Habang umiikot si Choi, ginamit ni Chulo ang pagkakataon para mabilis na hampasin ang Demon King. Sinabi niya na mag-a-apologize ang pamangkin niya mamaya dahil sinubukan niyang disiplinahin siya ngunit hindi pa naitama ang masamang ugali na ito. Tinanong niya kung nakakain na ba siya at sumagot ang Demon King na hindi siya makakain ng maayos kaya uminom na lang ng alak. Habang sinasabi ito, nagngisi ang kanyang tiyan at tinanong siya ng bida kung gusto niya ng fermented seafood dahil gumawa siya ng bagong batch na baka magustuhan niya. Sumagot siya at naalala na may ilang tao na hindi gusto ang ilang pagkain, tulad ni Echo. Kaya naisip niya na gumawa siya ng dalawang uri ng fermented seafood. Isa ay fermented dragon na gawa sa karne na maingat na nilinis mula sa katawan ng kraken, at ang isa ay fermented archer fish roe na gawa sa supot ng itlog ng archer fish. Dahil baka masarap pakinggan ng kraken, ihahain niya ito bilang fermented squid. Alam niya na ang pinakamahalaga sa paggawa ng seafood ay ang kalidad ng sangkap. At dahil ginamit niya ang sea salt sa seafood, tiyak na magiging kahanga-hanga ang lasa. Matapos ang lahat ng ito, natapos niya ang lahat ng putahe. At umamin si Choi na hindi pa niya nakita ang mga pagkaing yun dati. Pagkatapos, ibinuhos niya ang kaunting sauce at nang matikman ang pagkain, namangha siya dahil ang malambot na tekstura ng karne ay kahanga-hanga. Sinubukan pa niyang isipin kung alin ang mas maganda, ang alak o ang pagkain, ngunit napagpasyahan niyang mas masarap talaga ang pagkain. Sinabi niya na nagsisimula na siyang maging mas malinaw ang isip habang nasisiyahan siya. At sinabi ng bida na matagal na siyang hindi lumalabas sa restaurant at naging dahilan pa ito para mag-alala, iniisip na baka may sakit siya o iba pang dahilan. Sinabi ni Choi na malamang mahaba ang kwento at ipinaliwanag na ang kanyang pamilya ay palaging walang gaanong kabuluhan, at ang kanyang ama ay galing sa probinsya papunta sa universidad sa lungsod. Kaya nagtrabaho siya ng husto para makamit ang tagumpay hanggang sa may taguyod ang sarili at makapasok sa isang kumpanya sa Seoul. At ayon sa kanyang ama, kailangan pumasok sa magandang universidad para magkaroon ng matagumpay na buhay. Ngunit dahil hindi siya mahusay sa pag-aaral, hindi rin siya naging mahusay sa kahit ano. Agad na na-realize ng bida na pamilyar ito sa kanya dahil halos kapareho ito ng kanyang sariling buhay. Nagpatuloy si Choi, sinasabi na nakapasok siya sa universidad na hindi masama ngunit hindi rin magandang reputasyon, isang lugar na marahil ay narinig ng isang tao kahit minsan. At habang lumilipas ang kanyang walang saysay na unang taon, biglang bumagsak ang mundo sa paglabas ng mga halimaw. Dumating ang mga awakened at nagbukas ang mga gate, at saka lumitaw ang isang ganap na ibang mundo. Kahit sa bagong mundong iyon, nanatili siyang isang nobody, simpleng mamamayan lamang na namangha sa nakitang bayani na lumilipad. Sabi ng bida na naiintindihan niya at sa isip ay naisip na napakahirap talagang makinig sa mga ganitong alalahanin. Dahil 30 taon na ang nakalipas, naranasan niya rin ang parehong bagay. Kaya naniniwala siyang maaari niyang ipasa ang ilang salita mula noon. Sinabi niya na minsan sinabi ng kanyang ama na ang daang tatahakin mo ay tama, na ang buhay ay likas na puno ng tinik at kapag may mabuti, may kasamang masama rin. Ang pamumuhay ay parang pag-navigate sa malalalim at maunas na dagat. Walang sino man ang makakaalam kung paano gumagana ang mundo o kung kailan at paano mangyayari ang mga bagay. Kapag hindi mo nakikita ang anumang bagay, dapat mong sabihin sa iyong sarili na ang daang tinatahak mo ay tama at ang pagpapatuloy sa daang iyon ang magiging sagot, parang parola na nagiging natatanging landas kahit sa magulong mundo.
Namangha si Choi sa mga salitang iyon at pinasalamatan siya sa kanyang atensyon. Pagkatapos, bumalik siya sa pagkain at sinabi na talaga namang kamangha-mangha ang lasa ng Archer Fish Roe dahil hindi ito masyadong maalat, malinis, at may kahangahangang tekstura. Sabi ng bida na sa katunayan, para sa mga chef, ang pinakamahalaga ay malaman kung paano gamitin ng tama ang asin. Nagbigay siya ng halimbawa ng fermented seafood na walang asin, dahil kung ganoon, masisira ito. Ang asin ang nagpapanatili nito sa loob ng ilang panahon. Kaya kahit kainin mo bago ito masira, malakas ang lasa ng asin at kahit tila maliit na bagay, napakahalaga ito sa isang putahe. Namangha si Choi sa lahat ng ito dahil kahit ang bagay na tila walang halaga ay maaaring maging mahalaga. Masaya ang bida na makita na mas masigla ang kanyang kaibigan at pinasalamatan siya sa palaging pagtulong sa mga tao. Napuno siya ng emosyon at pinasalamatan sa lahat ng kanyang naririnig. Sa sandaling iyon, lumapit din ang Demon King at humingi ng paumanhin sa kakulangan ng respeto na ipinakita niya kanina. Sabi ni Choi na walang problema, ngunit pinasalamatan pa rin siya sa paghingi ng tawad at nagbabala na sa susunod ay magpapatrolya siya bago umalis. Nagmuni-muni si Cholo na talagang mahalaga ang misyon ni Choi dahil kung wala ang patrol unit, magugulo ang Awakened Association at sila ang tulay sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga Awakened. Samantala, sa labas, may isang tao na lihim na nagmamasid sa restaurant hanggang sa lumiko at umalis, na nag-iiwan ng nakasisilaw na masamang aura.